Gasket jam. Yo, what is up? What is up mga kapulido? Yeah, after ng karera ito, medyo may plema ako. Sumakit yung ulo ko sa karera doon sa Batangas eh. So may content tayo ngayon. Inaabangan na napakarami at request na napakarami. Honda Beat FI. So gawin natin ang video to kasi maraming nagre-request gawa daw ang video sa Honda Beat FI. So intro muna, tapos reveal natin ang mga piyesa. Sorry, it's DJ. Yo, di ko pa sana sisimulan ng video to. Gusto ko sana simulan kasi ng video yung isasara na lang. Pero kasi ipakita ko yung mga posibleng mangyari. Kaya hindi ko muna siya tinapos agad. So, simulan natin sa pagre-reveal ng kanyang mga piyesa. Ito yung stock piston niya. Ang stock niya ay 50mm. Pareho lang sa Mio. Ang ilalagay natin ay Meets Mic. Block niya ay 55mm Meets Mic. Yan. Okay. Ayan ah. 55mm Meets Mic. Reveal muna natin. Steel bore, ayan. Casting piston 55mm. Tapos ang kanyang racing cam. Ano kasi racing cam, sir? Sir? Ano kasi racing cam? Speed Tech daw ito. Kaso ito lang yung plastic, di ko alam kung bakit. Tapos, ang kanyang injector. Dala niya lahat to mga kapulida. Bakit builder lang ako. 130cc MTRT 6 holes. Ang kanyang valve spring ay MTRT. Ayan, kayo na lang magbasa. Tamad ako magbasa at masakit ang lalamunan ko. Ito pala ang kanyang cam. Sukatan lang natin ha, para may reference kayo. Kasi sharing is caring. Ano ba yan? Sharing is caring. Oh, sharing is fun. Ito yung kanyang stock na cam. Ang sukat ng stock na cam ay, wait lang ah, 1, 2, 3 4.0. Tapos titingnan yung cam niya, parang pang click lang eh. 4.0. Tapos 1, 2, 3 4.0 talaga. Ang ilalagay natin ay 1, 2, 3, 4, 5 5.3. Isang lobe ay sana 1, 2, 3, 4 5.3 mga kapulito. So 5.3 ang kanyang cam. Kanyang valve spring ay 1, 2, 3, 4, 5 turns. Yung mga piyesa niyan nilinis ko na lahat. So ito yung importante din eh. Sinukat ko ang kanyang piston sa yung dome ng kanyang piston ay pinagkumpara ko sa stock. Pinakauna kong ginawa, nilagay ko yung pin tapos pinagpantay ko sila. So lamang siya ng halos 2mm kasama yung dome, napakataas. So lampas dito. Ano mangyayari kapag kalampas yung piston mo matangkad?
Anong mangyayari? Siyempre ang mangyayari is lalabas siya. Lalabas. Ayan, nakalabas. Wala pa mang palaman. Hindi naman kailangan magpalaman dito eh. So may adjustment tayong kailangan gawin dyan. Hindi naman pwedeng i-plug and play mo yan mga kapulito dahil di yan iikot. Kasi kapag nakaganyan yan, tapos nilagay mo yung head, uumpog lang yung piston mo doon sa kanang head. Uumpog sa chamber. Hindi mo rin mapapagana. Pilitan mo man, sasabog lang yan. So ito, mamaya i-headworks natin. Headworks natin yung head. Ano ba? Tanggalin natin. So magpi-piston works tayo dito. Kailangan natin tabasan to ng 1.5 mm para hindi ka rin ma-over compression. Kasi ang gagawin nila dito is pang show. Dapat daw safe sa rapid backfire at only rapid over RPM ang ginagawa. So kailangan nating dalhin sa tornuhan ng kanyang piston dahil babawasan ko siya mga kapulito. So let's go. Buburahin natin yung pangalan na nakasulat dun. Kasi may mali. Alam naman papalamanan mo siya sa ilalim. Saan tayo hahanap pa nun, di ba? So gumagabi na. Ako iuwi na. Sige, tabasan ko muna yan. Alright, update mga kapulito. Nasinta na natin yan, nalinisan na natin yan. O, diba? Exhaust. Tapos syempre, na-port na natin yan, headworks. Lalaro mo yun. Kalaki na lang siya. Alright. So, plug and play na lang siya yan. Yung cam niya mukhang pang click pero iba yung click sa kabila. So dito sa BTFI para lang tayo nag-setup ng ng ano tayo nito? GY6 halos pareho lang. Ano pa? Meron din softball. Yung piston niya na Ay, football doon na. natabas na natin. Para sure safe. Saan yung piston? Okay, bali yung magiging deck height niya yan ay pareho lang sa sa stock deck height. Oh, kaso wala. Yung cam niya Yung post namin wala siyang. saan naman yung cam? Kahirap Wala yung naman. post namin, wala kami post sa Parang siyang, mukha siyang pang click. Pareho lang, parang itsura lang ng click pero iba lang yung compression release. So buuin na natin yan. Plug and play na lang yan. Alright, bali ilagay na natin ang kanyang cam. Ito. Lagay na natin yan. Tapos kung papansinin, meron yung compression release. Ito. Yan, compression release po yan. Napaka-importante niyan. So, wag po tayong malilito dito. Ito yan. Hindi po siya pwede magkapalit. Pagka itong may compression release na to, ito yung para sa exhaust. Dito siya. Hindi po siya pwede dyan. Tapos itong walang compression release na pad dito, hindi po siya pwede.
palit po siya. Permanent siya, hindi siya tulad ng sporty. Itong may paddle type na to, yan, dito siya. Tumatapak din sa compression release. Tapos itong isa wala yan. So intake yan. Ang position nito, yan sa exhaust, ito. Ay. So yan, tapos yung isa step gasket to. Yung isa, ayan, pag ganyan naman. Alright, so ilagay na natin yan. Tapos punta tayo dun mamaya. Siyempre ito, huwag na huwag kakalimutan tong lock nila. Hindi siya pwedeng wala. Ilagay natin ang kanyang temperature sensor. Ito yung pinaka-sending unit niya. Ito dito. Siyempre yung ano niya, yung tapat screw niya, luluwagan niyo muna para ma-check muna kung okay. Okay. Bitang ko lang to, tapos lagyan natin ang kanyang pag-iabot ang kaya. Oxygen sensor. Ginawa ko yung dalawang yun. Ginawa ko, tapos sabi niya, uwi daw niya isa. Ay, mali. Tama. Oxygen sensor. Dito naman. Ano yun? Pagdoon ka ulo yung sa pizza. Alright, higpitan na lang natin yan. Salpak na yung piston. Tuloy-tuloy na yan. Salpakan na lang. Update na ilagay na natin mga kapulito. Bale, hindi kahit nyo same sa stock. Base gasket, yung kasama ng piston bike yung papel. So, itong head gasket, nilagyan ko silicone gasket syempre. Pwede na natin ilagay ang kanyang cylinder head. Tapos may makina. Alright. Kailangan lang tanggalin yung bolt ng shock sa ilalim para maana. Tapos dowel pala ito at saka ito. Opposite side sila. Right. So. Ayan. Okay na, okay. Okay. Washer bolt. Washer nut. Pare kong yan talaga. Dahil may mga setup pala tayo dito. Ayan, may sporty. Ito naman, dito matono-tono, pinalta ng head, di matono-tono, nag-wild. Patira natin sa helper natin yan. Yan natin kung di kaya dito. Dito menu yan. Yan, may dalawang bolt doon. Digis. Chip mechanic pa mo na yung magtono. Yan, okay. So yung timing mark naman niya. Meron tayong timing mark dito, ayan. Para malinaw. Ayan, letter T yan ah.
Tapos to F-fire. Bali sa letter T tayo. Ayan, merong timing mark doon. Ayan, itong araw na to. Ayan, tututok siya sa guhit ng top deck. Ayan, sentro. Tapos yung timing gear dito, kukunin lang yung tuldok dito sa taas. May tuldok yan. Ito, ayan. May guhit dito, papantay dito. Tapos yung tuldok nandun sa pinaka-top. Sige, lagay na natin yan. Ha? Alright. Lagay na yung injector natin, 160. Tanggil. Ay, 160, 136 Hz. So, mga sakit nakalagay na rin. So, bago ako nagkakalas, natanggal ko muna yung bat. Para sure. Nakaram pala siya. Oh. Ito makuhit, kaya niya ano. Ay, yung sinasabi mo, Shell, ano yun? Tapos, Ano yun? Sa may pang-diretso. Pero, Rich. magaling sila. Pagkalitan naman. Pero, hindi na kaya. Yo, update sa ating bitoy. Diyos mio. Nadali na naman tayo ng cam. So kanina nabuo namin, medyo busy, hindi na ako nakapag-video. Ayaw umi-start. Hindi kaya nung starter. Ay nako. So hindi kaya niyang paikutin yung presyon. Siyempre kailangan natin diskartehan, paraanan. Ito yung cam niya. Ay nako, dagdag trabaho na naman. Ito napansin ko, itong kanyang compression release ay naka-regrind pala. Ayan o, naka-grind. Imbes na yung cam lobe yung ginrind, yung compression release yung ginrind. Ayan. O dapat ito nakaumbok ito, di ba? Para tumukod dun sa compression release ng rocker arm. Para kapag ka nag-top dead center, mababawasan yung compression, maiikot niya yung sigunyal. Kaso, parang nonsense itong compression release kasi wala naman pinapatungan. Tingnan natin yung stock ha. Ayan o. Ayan. Naka-grind. Second hand pala lang nabili yun. Ito po yung stock. Oh, ayan. Nakaumbok compare sa lube. Ay nako. So no choice kami dito, ibabalik ko muna ang kanyang stock cam. Tapos hanap muna siya ng panibagong racing cam. Ayan, tingnan niyo yung compression release niya. Pumapatong ang rocker arm dito para sumingaw. Ay nako. So ito yung wala talaga. So stock cam ang mangyayari. Ewan ko kung bakit naka-regrind to. Ginrind nila. Comparison. Naka-grind yung isa. Oh. So, yan. Naka-grind yung isa. Kaya, walay. Walay na naman. Hindi rin natin siya pwedeng ilipat kasi iba yung pagkakagawa na itong sa racing cam compared dito sa stock. Kung papansinin nyo, mas mahaba yung nasa racing cam compare sa stock. Ginrind lang tong part na to.
mas mahaba yung sa racing cam. Ayan o. Ayan, mas matangkad. So hindi natin siya pwedeng ilipat. Sheesh! Sa part na to, iba rin. Ayan o. Makapal to, manipis ito. Wali. Salpak mo na to. No choice tayo. Stock cam siya ngayon. 12 na. Ayan, medyo dukot na lang. Ngayon ibabalik ang stock cam. Experiment eh. Umandar naman na to kanina. So hindi ko na video. Pero hindi namin siya may start sa starter. Tapos wala pa siyang kick. Pwede sana siya kung kick lang. So ginamitan ko na lang na itong bang start ko. Back stock. Stock cam 55mm injector. Naka open throttle body din siya, tsaka open pipe din kasi. So okay lang. Headworks na rin. No choice tayo, hindi mo makakabili ng cam dito basta-basta. Alright, update. O tingnan natin, papakita ko sa inyo kung paano ang trabaho ng compression release. Pansinin nyo po ang exhaust valve, ang exhaust rocker arm. So papaikutin ko, naka top dead center yan. Siyempre exhaust ang unang bubukas. Yan. Tapos intake, overlap, intake. Tapos packet siya, compression stroke. Yan. Sa compression stroke, pansinin nyo yung exhaust rocker arm aangat ng konti. Kasi dadaan siya dun sa compression release. Ayan o. Pipitikan niya, pasisingawin niya ng konti. Yun ang trabaho niya. So doon sa cam na dala niya, hindi ko naman expect. Siyempre, dapat tag and play na yan eh. Hindi siya umaabot. Kasi nga, nakagrind. So, wala nang kwenta yung compression release. Hindi naman kaya ng starter ng Honda Beat FI yan. Kasi, hindi naman siya tulad ng Mia na pwedeng palitan ng racing starter. So, try na natin start. Kung dumudura na. Yun. Ayun ako. Na doble trabaho na naman tayo dito. Yan, so may sarado yan. Last test drive na tayo. Yung update, ni-road test ko na, pero road testin pa rin natin. Ay, pause na ako. Masama na yung pakiramdam ko. Sobrang lamig. Yan, medyo nasa problema na. Ewan ko after karera kasi ganito na. Sakit na yung ulo ko after karera. So ngayon, naka 17 pala siya. Expected, delay na delay ang kanyang speed meter. Pero hindi pa naman natin to totally pa final road test. Kasi siguro magkakaroon ng part 2 to. Kasi stock cam nga yung nilagay natin yan. So after break-in na lang, bibili muna siya ng cam na bago. Bahala na siya kung anong gusto nyo bilhin. Salpak ko na lang sa part 2 siguro. Tapos doon natin road test top speed kung ano yung nangyayari. Doon na rin tayo magtutono ng panggilid kasi parang sobrang bigat ng bola niya ngayon. Pero kahit chill drive lang siya, yung chill lang yung RPM pero yung speed mabilis, parang nabibigatan ganun. Pero okay naman. Yan, daing original titanium. Tapos yun nga lang, yun lang talaga hindi natin nagawa. Stock cam lang siya. Napakaingay. So rotisin lang natin. Delay speed meter siya kasi by 17. So kanina talaga after namin nilagay yung set, tapos na sana. Pag start ko, ayaw talaga umi-start. Hindi talaga kayang paikutin ng CKP yung starter niya. Dahil sa magneto ang starter nito eh. Ang ginawa ko, tinulungan ko lang sa magneto umi-start. Umi-start siya.
Pero hindi naman pwedeng ganun kasi wala rin siyang kick. Alam pa uwiin na siyang start lang. Ini-start ko lang sa barena, uwi ka na. Paano na yung kinabukasan. So, in-advise ko, kailangan mo magpalit ng cam. Kasi hindi natin pwedeng gamitin to. Kailangan ibabalik mo yung kick mo. Pang show lang naman to. Pero, syempre, ginagamit din daw niya pag tambay nights. So, rotasin na lang natin. Hindi pa tapos ang ating video. Hindi ko masasabing pulido ang gawa. Tsaka break-in pa naman to. Siguro, wait natin yung part 2. Yun, umi-start na siya. Let's go. Oy. Yan, chill lang. Yan ang RPM niya, baba lang oh. Mapagaan siya ng bola. So yun, salamat po sa panonood. Dahil hindi pa to tapos, hindi pa pulido ang gawa. At Genrex. Bye bye, ito next video ko.